iwasan din po natin kumain ng marami kapag may plano tayong lumaban sa digmaan. Hindi ito yung pagkain kay misis ha. Pag marami kang nakain, ang tendency, aantukin ka. Magiging bloated ka. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about ano ba yung mga bawal at dapat mong iwasan bago ka makipag-labing. Number 1, huwag kang makikipagtalik kung hindi mo naman asawa. Lalong-lalo na kung hindi mo pa ito kilala ng lubusan. Paano kung hindi mo pa siya gano'ng kilala? Pero nadadala ka lang ng libog mo, nadadarang ka lang doon sa mga patutsyada niya sa'yo. Hindi ka sigurado na safe ka sa taong iyan. Bakit kasi hindi makontento sa isang tao lang? Pwede mo naman i-share sa partner mo yung mga fantasies na gusto mong subukan gawin ninyo. Obviously, hindi okay na magkaroon tayo ng maraming partner. Chances na makasira ka ng pamilya at chances na masira mo ang sarili mong pamilya. Hindi ka rin ligtas na hindi ka mahawaan ng sakit. Ano ba yung mga sakit na pwede mong makuha? Andiyan yung cancer sa bibig, andiyan yung cervical cancer, or sexually transmitted infection. Pangalawa, hanggat maaari, huwag ka rin makikipagtalik kung ikaw ay puyat. Ayon sa mga pag-aaral, nababawasan yung drive mo when it comes to sex kapag tayo ay puyat. Especially sa mga lalaki, syempre wala tayong energy. Pag wala kang energy, hindi makakatayo ng matikas si Manoy kapag oras na nang sasabak siya. Mababa ang testosterone kapag lagi tayong puyat. Hindi lang po ang mga kalalakihan ang may testosterone, even mga kababaihan. May mga studies po na kapag less than 6 hours ang tulog natin or mas mababa pa sa 5 oras, malaki po yung chance na bumaba yung testosterone at least 15 to 20%. So kapag yung hormone na yan ay mababa, naapektuhan po talaga yung drive natin when it comes to sex. Ayaw natin na kapag sasabak tayo sa digmaan ay hindi tayo handa. Dapat laging handa ang katawan at isipan natin sa tuwing lalaban tayo. Kaya bawal or iwasan magpuyat bago sumabak. Another thing, iwasan din po natin kumain ng marami kapag may plano tayong lumaban sa digmaan. Hindi ito yung pagkain kay misis ha. Ang tinutukoy ko dito ay yung totoong pagkain. Pag marami kang nakain, ang tendency, aantukin ka. Magiging bloated ka. Possible na sa oras ng bakbakan, utot ka pa ng utot. Or pag minalas ka, possible na makaramdam ka ng acid reflux kapag humiga ka na. Pero kung hindi naman maiwasan, tapos busog na busog ka, nag-aya si mister o nag-aya si misis, iwasan nyo na lang yung mga posisyon na pwedeng magdulot ng pressure sa katawan nyo. For example, yung posisyon na nakahiga. Kasi pag may pressure sa katawan ninyo, mahihirapan yung katawan natin na kumilos ng maayos. Kaya better na gawin nyo na lang kahit nakatayo. Para mas komportable kayong dalawa at mas mapababa nyo yung kinain ninyo. So bago ka makipagtalik, dapat hindi ka gutom, pero hindi ka rin dapat busog na busog. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, iwasan din po natin kumain ng mga maaanghang na pagkain.
bago tayo sumabak sa labanan. Naman talagang kumain, lalo na kung may mga spicy food or laging may maanghang kang hinahalo sa pagkain mo. Alam ko yan dahil napakahilig ko po sa maanghang. Pero hindi masarap yan pag nakaranas ka ng heartburn. Yes, possible po na maka-experience kayo ng heartburn kapag before kang makipagtalik sa partner mo, puro spicy foods yung kinain mo. Pwede rin kasi magdulot ng acid reflux yan na mauwi sa heartburn kapag too much spicy foods. Panghuli, kung makikipagtalik ka sa partner mo at may plano kang mag-shave or mag-ahit down there, siguraduhin mo na isang araw or at least 10 hours nang nakalipas bago ka makipagtalik. Kapag taga-ahit po tayo down there, hindi mo maiwasan na magkaroon ng scratches. So magkakaroon ka ng open wound. Kapag na-scratch mo yan, tapos nakipagtalik ka kaagad sa partner mo, merong mga friction na mangyayari. Yung friction na yan, possible na magkaroon ng mas maraming irritation sa skin mo. Once na nagkaroon tayo ng open wound, possible na makahawa or mahawaan ka ng sakit, lalo na kung hindi mo naman masyado kilala yung katalik mo. Lahat ng open wound sa katawan natin, sa bibig man yan o dun sa genital natin, ay portal yan para makapasok yung mga virus, yung mga bakterya galing doon sa partner mo na hindi mo naman masyadong kilala. So, kung magubat na down there, pagplanuhan mo na i-trim na lang muna or day before, gawin mo nang i-shave yan bago ka sumabak. Meron kasing mga nagsha-shave, nung araw na yun, dun din sila makikipagtalik kasi gusto nila malinis na malinis at wala pang tumutubo. Pwede naman yun, lalo na kung kilala mo yung partner mo na ikaw lang talaga din yung katalik niya. Pero kung hindi, iwasan na muna na mag-shave ilang oras lamang bago makipagtalik. Or better, huwag ka na lang makipagtalik kung hindi mo naman masyadong kilala yung katalik mo. Kailangan muna na magsara yung mga nasugat na skin mo nung nag-shave ka down there bago ka sumabak. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin? At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!